Hi guys, yan. Topic natin ngayon is about sa pagbibigay ng negative tips or negative feedback or negative something dito sa Czech Republic. Is kailangan ko ba talaga siyang gawin? So, yun yung magiging topic natin ngayon kasi some of my comment section kasi is may binabanggit na hindi na lang pala kami tutuloy kasi something hindi maganda yung mga nababanggit ko dito sa Czech Republic. Which is, i-clarify ko lang sa vlog na to. What's up guys? Yan, ika-clarify ko lang po yung binanggit ko sa iba kong mga vlogs na about dito sa Czech Republic. So, may mga nababanggit kasi ako doon like yung salary is ganito. Ang salary namin dito is magkano? Nasa 50,000 pesos. Tapos, kakain pa kami. So, magbabayad kami ng accommodation, magbabayad kami ng transportation allowance, magbabayad kami ng data para sa load namin. And may bayad din yung mga trash, yung mga waste. Yan. So, may bayad. Kapag meron siyang excess sa mga electricity, so may bayad din po. Yung pamumuhay namin dito is like a working visa dito sa Czech Republic, which is sa iba kasi is nagiging negative feedback siya. Sa iba is ang nagiging dating is parang dito na lang kami mag-stick sa, halimbawa for example is nasa Taiwan or nasa Hong Kong, something like that. Dito na lang kami kasi parang ang pangit naman dyan kasi ang daming negative. So, yan yung ika-clarify ko guys. So, yung pagsasabi ko kasi ng negative guys is negative as in tanggapin nyo siya. Kung gusto nyo talagang pumunta dito sa Czech Republic is sinasabi ko siya as parang binibigyan ko na kaagad kayo ng idea na ganito yung buhay dito sa Czech Republic. So, hindi po ako nagsasabi dito ng mga ganyan, tapos pagdating nyo dito is hindi siya totoo. So, it depends sa'yo. Kung halimbawa nag-apply ka pa rin dito sa Czech Republic, tapos may mga mali sa mga nasasabi ko dito, so comment ka dyan sa comment section ko and then sabihin nyo sa akin na mali yung lahat ng sinasabi ko. Kasi po, mas maigi or mas maganda na mabanggit ko sa inyo yung mga bagay na hindi nyo alam na pwede nyong ma-encounter dito sa Czech Republic and negative pala siya para sa inyo. Tapos wala nakakapagsabi sa inyo. Pagdating nyo dito, saka lang kayo madi-disappoint. So, nangyari po yan sa akin within the first 6 months here in Czech Republic. So, sa hindi po nakakaalam at doon sa mga first timer dito sa mga vlogs ko is ako po ay nanggaling ng Taiwan for 3 years and Japan for 3 years. And then after noon, nag-pandemic, dito naman ako napadpad sa Czech Republic. Noong time na nandito po ako sa Czech Republic is yung first 6 months ko is parang nako-compare ko ang Taiwan at saka ang Japan compare dito. Sabi ko, noong nasa Taiwan ako or nasa Japan ako is within a month is nakakabangon na ako. Within a month is parang kaya ko nang mag-survive. Pero pagdating dito sa Czech Republic, so nasa 6 months ako pero parang feeling ko ang hirap kong makabangon. Bakit? Kasi po dito ikaw mismo yung nagbabayad ng accommodation. Doon kasi sa una ko napuntahan na company is ako po yung nagbabayad ng accommodation ko. So, upon arrival namin is nagka-count na yung accommodation namin dito. So, upon arrival, so August 11 kami land dito sa Czech Republic. Pero, syempre yung August kasi is pagdating ng sahod namin, by September, need na naming bayaran ang accommodation. So, kagaya din dyan sa Pilipinas, may 1 month advance, may 1 month deposit. Which is, sa Taiwan at sa Japan kasi hindi ko siya naranasan. Yun yung isa sa negative feedback na gusto kong sabihin sa inyo na i-expect nyo na pwede nyo ring maranasan yung naranasan ko, but not all. So, hindi po lahat. Kasi merong iba dyan na free accommodation, hindi nila mararanasan yung naranasan ko. Pero syempre, doon sa hindi free accommodation, possible na negative feedback yun para sa inyo. So guys, sa mga sinasabi ko, sa mga vlogs na sinasabi ko, wag nyong idepende sa akin yung magiging desisyon nyo. Idepende nyo po yung desisyon nyo sa future nyo. Bakit? Kasi po nagtagal ako dito sa Czech Republic. Ano yung reason ko bakit ako nagtagal dito sa Czech Republic? Which is, sa mga previous vlogs ko, makikita nyo na nagkaroon ako ng neglect, nagkaroon ako ng parang comparison. Kasi nga nanggaling ako dun sa bansa na medyo mataas yung standard. So,
parang nagkaroon ako ng something na hurt, ganon. So, ayoko na ibigay nyo sa akin yung spot na kaya hindi ako tumuloy sa Czech Republic kasi may mga negative feedback po akong sinasabi. So, ang gusto ko lang iparating sa inyo guys is hindi ibig sabihin na nagsabi ako ng negative feedback is pangit dito sa Czech Republic. It depends lang yan sa reason nyo bakit kayo pupunta sa Czech Republic. Una, kung kayo po ay long term, kung kayo ay mag-a-abroad ng paulit-ulit, renewable, kung gusto nyo magtagal sa ibang bansa, kung gusto nyong makuha ang pamilya nyo sa ibang bansa, then choose, choose Czech Republic. Okay? Pero kung gusto nyo na merong maximum capacity, like ng Taiwan, 12 years, hindi nyo makuha ang family nyo, so, pero merong mga skill na pwede nila makuha. Pero kapag factory, hindi nila pwedeng makuha yung family nila, pwede lang magbakasyon. Like din sa Japan, so same lang din. Pwedeng makuha ang family as bakasyon pero hindi siya makakapag-reunite doon. Unlike dito sa Czech Republic po na once na kayo po ay nag-reunification, pwede nyo makuha yung family nyo, kasama nyo dito, asawa at anak. Kung kasal kayo, kung live-in, pwede rin po basta may bayad per head. So, wag nyong ibigay sa akin yung dahilan na parang ay hindi na lang pala ako pupunta diyan kasi parang mas maganda pala dito sa bansa na to. So it's up to your goal. Nasa sa inyo po 'yan kung ano po yung parang mag-looking forward kayo in the future kung ano ba yung best para sa inyo. Kasi magkakaiba tayo ng background guys eh. Ako kasi yung background ko, single ako. So galing ako ng Taiwan and Japan. So parang nako-compare ko siya pagdating dito. So yung benefits kasi sa Japan is iba compare dito. So pagdating sa trabaho is iba din compare dito. So nako-compare ko po siya pero nagtatagal ako dito sa Czech Republic kasi mababait po yung nakasama ko sa work. Second is okay naman yung sahod ko. So, nagtataas po siya ng 50,000. Third is renewable siya. So, pwede ako magpabalik-balik every 2 years or 1 year. Pwede ako magbakasyon sa Pilipinas. And then, pwede akong bumalik ulit. May babalikan ako ng employer. And once na hindi ko nagustuhan si employer ko na napuntahan ko dito sa Czech Republic, after 6 months, pwede ako mag-apply ulit sa ibang company. So, yan yung mga bagay na nagustuhan ko dito sa Czech Republic. That's why I stayed here. Kahit yung unang 6 na buwan ko po is naging struggle talaga sa akin. Pero after naman ng 6 months na yon is nakaahon naman po ako. So, gusto ko lang makita nyo kung paano yung naging flow from the very start. Kung paano ko bumangon from the very start. So, ayoko rin na mag-expect din kayo na kagaya ko, mataas yung naging expectation ko kasi syempre nasa Europe. Mataas yung naging expectation ko and then pagdating dito, parang biglang, oh my gosh, it's not okay. Pero kung makikita nyo naman, kung kayo po ay followers ko, makikita nyo sa lahat ng vlogs ko, nagsimula po ako sa YouTube, kung makikita nyo doon yung flow, kung paano ko umangat, kung paano ko yung first 6 months ko, yung burden ko. So, makikita nyo doon, sa lahat ng naging followers ko, makikita nyo po yung pag-angat talaga. At ngayon, makikita nyo naman na ngayon, 'di ba? So, ibinibigay ko sa inyo yung privilege na makapamili kung ano po yung bansa na gusto nyong puntahan. It depends sa goal nyo at hindi po yan depende sa akin. Kasi kahit ano man po yung marating nyo sa buhay, is hindi naman ako magbe-benefits dyan. I'm just only the giving yung ano ba to? Parang advance na information sa inyo. Bakit ko to ginagawa? Kasi nung dyan po ako sa Pilipinas, naghahanap ako ng mga vlogs about dito sa Czech Republic and wala akong makita na pwede kong mapagtanungan, pwede akong mag-rely. So, yan yung reason kung bakit po nabuo ang vlogs na to. Anyway, thank you so much and have a nice day.